Taga-CRBC po ako. Isang kagalakan ho na makasama kayo muli. Pangalawang beses ko to. Yung iba sa inyo, naalala ko pa ho yung pangalan. Isa lang ho yung nakalimutan ko magdala ng jacket. Malamig nga pala dito. Alam nyo, napakalaki ng naging ambag ni Frederick Banting at ni Charles Best sa field of medicine. Sila lang naman yung naka-discover ng insulin, no, na ginagamit natin ngayon to treat yung pinakalam naman natin na sakit na diabetes. Siguro along the way, may imagine lang natin ano yung naging pagsubok nila para malagpasan, no, itong mga hamon na to, para ma-discover nila o matuklasan nila how to cure such a disease. Panigurado, along the way, may mga naging motivasyon sila para magawa nila itong experiment nila, no? Itong scientific experiment nila. Kung ano man yung mga naging motivasyon nila, one thing is for sure, it helped them para mag-persevere and ma-revolutionize on how we do medicine. Kaya ko po nabanggit yun bilang introduction. Dahil tayong mga Kristiyano, meron din po tayong mga hinaharap na pagsubok. Maaaring hindi sa pag-experiment o hindi sa pag-revolutionize sa ating mga trabaho, ngunit bilang Kristiyano ay may mga kasamang paghihirap, may mga pag-uusig, may mga iba pa. Nais kong itanong, ano po bang motivasyon natin to persevere? Ano po ba yung nagpapalakas sa atin para malagpasan itong mga bagay na ito? What fuels a Christian to be steadfast in suffering? Ito po ba ay pera? May kapalit po ba na pera ang pagiging tapat sa Diyos? Nobel Prize? Legacy? O yung makasama sa Guinness Book of World Record? Buti na lang, hindi po natin kailangan manghula dahil si Jesus po mismo ay binigay sa atin ng kasagutan sa libro ng Apokalipsis. Kaya po, yun po yung teksto ko ngayong umagang ito, mangangaral ko sa libro ng Apokalipsis, Kabanata 2, mga talata 8 hanggang 11. Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Ang mensahe sa Smyrna. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at na muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila'y isang sinagoga ni Satanas. Verse 10, huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok, at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Purihin ang Diyos sa ating binasang salita ng Diyos. Alam nyo, itong libro ng Apokalipsis ay nasa dulo siya ng Biblia. Marami ho sa mga Kristiyano ay nakakaligtaan itong libro na ito. Isinulat ito ni Apostol Juan sa matanda niyang edad, 90 years old na ho siya, isinulat niya ito, at siya ay exile sa isla ng Patmos dahil sa matinding pag-uusig nung panahon na iyon. Itong libro ng Apokalipsis, maraming ayaw basahin dahil una, parang natatakot. May mga ganong rason. May isa nga akong theologian, no? Ginawa niya ng commentary, buong Biblia, hindi lang Revelation. Kasi daw, it is too holy. Kung ganun po yung mindset natin, wag na po natin basahin ang buong Bible. Because it is the Holy Bible. So, hindi po dapat ganun. Iba naman, hindi maintindihan. Kasi may mga numero, may mga 666, may mga dragon, mga matatlong ulo, may mga anghel. So, parang nahihirapan intindihin. Ano ba sinasabi nitong libro na ito? O yung iba naman, tinatamad pag-aralan itong libro na ito. Kung isa ho kayo doon sa parang nadi-discourage na basahin itong libro na ito, you're missing out a very big thing. Dahil ito lang yung libro na nagsasabi na, o ito lang yung libro
that unveils Jesus Christ. Kaya pag binasa niyo yung verse 1 sa chapter 1, ang sinasabi doon, the revelation of Jesus Christ. It unveils Jesus Christ. It shows us kung sino si Hesus Kristo. It shows us who is our Lord and Savior. And another thing na nami-miss out natin, ito yung libro na may katambal na pangakong pagpapalang pang-espiritual kung sino man na magbabasa, makikinig, at magsasabuhay ng mga nakasulat dito. Sabi po yun sa chapter 1 verse 3, Blessed is he who reads and who hears the word of God. Blessing po ang pangako dito kung sino po ang magbubulay-bulay sa librong ito. Yung iba naman, so yun yung ibang extreme. Yung iba naman, ito lang po yung libro na gusto nilang basahin. Gusto nilang malaman, kailan ba yung millennium? Pre-meal, amil, post-meal? Kailan ba yung tribulation? Kailan ba dadating si Jesus? Mamaya, o maghihirap muna, o bukas? Yung iba abala na matuklasan o ma-uncode yung mga symbol dito sa book na ito. Sino ba yung... si Joe Biden ba yung Antichrist? Yung 666 ba yung vaccine? Yung Pope ba? Siya ba? There's too much. Kaya nais ko po sana may balik yung balanse dito sa libro na ito. That we should approach this book earnestly. Sabihin, kailangan po natin pag-aralan itong librong to, pero wag po natin ma-miss out yung very purpose ng libro na ito. That is to bless us. To bless the Christians, for the time is near. Dahil malapit na daw ho yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay ang purpose ng libro na ito ay pagpalain tayo. Nangungusap siya dito sa libro na ito. Nangungusap siya sa mga letra niya, sa mga iglesia rito. Yung letra niya sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamum, sa Sardis, sa Philadelphia, sa Laodicea, lahat ng yon ay every letter is a message for every church of all time, kahit saang lugar man. So nung binasa ho natin yung mensahe ni Jesus sa Smyrna, it is also a message for Redeemed by Grace Baptist Church. Kung ano pa yung mensahe niya nung panahon na yun sa Smyrna, para sa atin din po, sa bawat Kristiyano sa atin ngayon. Kaya ang mensahe ho na nais kong ipahayag ngayong umagang ito ay ang pagiging soberano ni Jesus at ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan ang nagpapalakas sa bawat iglesyang humaharap sa pagsubok at pag-uusig. Yun po ang nais sabihin sa atin ng Panginoong Hesukristo. At dalawa ko yung magiging punto ko. Una, ang presensya ni Kristo sa mga inuusig na iglesia. At pangalawa, ang pangako ni Kristo sa mga inuusig na iglesia. Sabi sa verse 8 to 9, At sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo ang mga bagay na ito na sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Alam niyo kasi ang pananampalatayang Kristyanismo ay hindi katanggap-tanggap ng panahon nila. Noong first century ay talagang inuurakan, pinapalaya sa mga Kristiyano, kinakast out. Kaya ang iglesia sa Smyrna noon ay nakakaranas ng matinding pag-uusig. Wala ho'y naranasan natin ngayon kung ikukumpara natin sa kanila. At yung pag-uusig na naranasan nila ay hindi lamang mula sa Roman government, but worst, from the Jews, the supposed to be people of God. Di ba, pag binasa ho natin yung Old Testament, makikita natin, chosen nation, Israel. Sila yung hinirang. Sila ang covenant people of God. Pero dito, sila nag-uusig sa iglesia. Kasi nagagalit yung mga Hudyo noon sa mga Kristiyano. Dahil una, may mga Hudyo na tinalikuran yung pananampalatayang Judaism at naging Christian. Kaya merong bad blood. Naalala ko, nung Sunday school ako dito, dati, marami ko nagtanong sa akin, buti walang umawi sa'yo nung galing kang Muslim. Ganun yung nangyayari dito. Inaaway sila dahil yung mga galing Judaism, naging Christian. Pangalawa, ayaw na mga Hudyo sa mga Kristiyano dahil para sa mga Hudyo, itong mga Christian, inuurakan yung Jewish law. Sila sabi, grace, wag na daw gawin itong mga to.
Kaya ho ganun, ayaw nila sa mga Christian. Higit sa lahat, hindi katanggap-tanggap para sa mga Hudyo na si Jesus ang Messiah. Para sa kanila, Yahweh? Naging tao? Taga Nazareth pa. At talaga, namatay pa sa krus. Yung cross para sa kanila, it is a stumbling block. Ang mga napapako lang sa krus ay yung mga kriminal. Sinasabi mo si Yahweh kriminal? Di nila naiintindihan ang ebanghelyo. Kaya ang ginagawa nila, sinusumbong nila itong mga Christian, these are Jewish people, sinusumbong nila yung mga Christian sa Roman government. They are slandering them. Paninirang puri. Susumbong nila, anong gagawin ngayon ng Roman government sa mga Christian? Ikukulong, ito-torture, paparusahan, dadalhin sa malaking stadium, susunugin ng buhay, papakain sa leon, papalakpak yung mga tao. Sige pa, pinapatay po yung mga Christian noon dahil sa kanilang paniniwala. Kaya ang sinabi ni Jesus, alam kong paninirang puri ng mga nagsasabing sila yung mga Hudyo, ngunit hindi naman. Kundi sila sa sinagoga ni Satanas. Maaring Hudyo sila sa panglabas. Maaring they are Jewish by ethnicity, but inward, hindi sila Hudyo. In the sense na hindi sila yung pinili ng Diyos. Hindi sila kabilang doon sa tipanan ng Diyos. They're not the chosen people of God. They're not the covenant people of God. Dahil kung kabilang sila sa pinili ng Diyos, di sana kabilang sila sa iglesia. Sana sila yung inuusig. Dahil si Jesus ay inusig. Hindi sila yung nanguusig. Kaya sinasabi ni Jesus, sila sa sinagoga ni Satanas. That is, they do not belong to the body of Christ. They belong to the realm of Satan. They worship Satan. They worship the devil. Such are those who are not in Christ and persecute the church. Isipin mo, sabihan ka ng Panginoong Jesus na sinasamba mo si Satanas. Di ba ganun din yung sinabi ni Jesus kay Saul? Nung si Saul ay pinapersecute yung church, bakit mo ako inuusig? And this time, Jesus is also saying the same. Bakit mo sinasabing hinirang kita? Na tao ko kayo. Ngunit inuusig nyo yung mga sumasampalataya sa akin. Dahil kung talagang sila ay Jew in the sense that they are of God, not just externally, pero inwardly, edi sana nagmamahalan sila. Because that is a mark of a Christian. Tama po ba? Sabi po ni Jesus na this is how they will know that you are my disciples if you love one another. Pero clearly naman, di nila minamahal itong iglesia. Pinapapatay nila. Hindi magagawa ng isang Kristiyanong yon. At hindi lang yon, maliban sa pag-uusig, nakakaranas din sila ng paghihirap. Not just physically, but economically. Tinatanggalan kasi sila ng trabaho. Inaalis sila sa mga kumpanya. Sinisira yung mga property nila, yung mga investments nila, yung mga lupain nila, yung mga alaga nilang tupa. Lahat yun pinapatay because of their faith. Kinakasuhan sila ng mga kung anong-anong kaso. Pwede naman sana sila sumama sa mga tinatawag na trade guild, no? Doon pwede silang magkaroon ng trabaho kahit na inuusig sila ng gobyerno. Dito, lahat welcome. Yun nga lang, pag sumama sila sa trade guild, ibig sabihin ng trade guild, mga grupo ito na nagkakalakalan, pwede silang sumama doon, kaso ang kapalit po nun, ay luluhod sila at sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin po nun, luluhod sila sa emperor. Kaya these Christians, wala po silang hanap buhay. Ganyan po yung katapatan ng mga taga-Smyrna. Ganyan po yung faithfulness na minomodel ng Smyrna. They rather die than to turn away from Christ. Kung magkokompromiso lamang sila ng kahit na kaunti, makakakain sila. Kahit konting compromise lang, mamumuhay sila ng mapayapa. Pwede naman, lumuhod sila kay Caesar, huwag nilang seryosohin yun eh. Diba? Makakain sila, mabubuhay sila ng tama. Pwede naman na yung faith nila maging private lang eh. Christian ako sa bahay, pero sa labas para mabuhay ko yung pamilya ko, sabihin ko hindi ako Christian.
But not a single compromise ang ginawa po nila. They rather die than to lose their soul. Kung luluhod lamang sila, mga kapatid, kahit sa saglit lamang kay Emperor Domitian, magiging okay lang ang lahat. Pero siguro alam nila, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Kaya naman ang sabi ni Jesus, alam ko ang inyong kapigatian, karalitaan, ngunit kayo ay mayaman. Itong mga Christian na to, hirap physically, economically, pero sabi ni Jesus, mayaman kayo. Sa lahat po ng iglesia sa Revelation, sila lang po yung sinabihan ng ganun, na mayaman sila. Kasi ang tunay na kayamanan, mga kapatid, ng isang Kristiyano ay hindi dito sa mundong ibabaw. Hindi mga kayamanan na bubulok. Ngunit ang kayamanan ng mga Kristiyano, mga Kristiyanong tapat kay Jesus, ay nasa buhay na walang hanggan. At alam nyo, itong pag-uusig na ito ay patuloy pa rin. Ang iglesia, ang iglesia ni Kristo, ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi po yung isa, yung iglesia talaga ni Kristo ay nakakaranas ng pag-uusig mula noon hanggang ngayon. Yan, ano po ang kaaliwan natin? O ano po ang comfort natin? Ano po ang comfort ng mga taga-Smyrna? Habang pinapatay yung mga Christian doon, nakikita nila. Habang nalalaman nila yung balita na, uy, si ano, patay na. Uy, si ganito, patay na. Uy, yung ganito, kinulong na. Uy, si ganito, sinunog. Ano po yung nagko-comfort sa kanila? Ano po yung motivation nila? Ano po yung nag-fuel sa kanila? Ano yung nagpapalakas sa kanila? To be steadfast in suffering. Ako naniniwala ko yun yung unang dalawang salita na sinabi sa verse 9. Alam ko. Nung sinabi ni Jesus yun, alam ko, isang malaking kaaliwan yun. That is very comforting to know that Jesus knows the suffering of the church. Alam ng soberanong Jesus, siyang una at huli, siyang namatay at muling nabuhay, alam niyang pinagdadaanan natin sa ating pagsunod at pagsamba sa Kanya. That is very comforting and that is a blessing from the book of Revelation. Kasi isa sa pinakamahirap pag may pinagdadaanan ng tao ay yung mag-isa, hindi po ba? Dito sinasabi, hindi lang tayo mag-isa. Si Jesus yung nakakaalam at kasama niya tayo doon. Ang nakakapagbigay lakas lalo sa ating mga Kristiyano ay hindi lamang na meron nakakaalam, kundi yung nakakaalam ay si Jesus. Si Jesus na nagmahal sa atin. Si Jesus na namatay sa krus para sa atin. Si Jesus na siyang tunay na Diyos, siyang una at huli, na nagtatawang tao upang sundin ang kautusan na hindi natin magagawa. Na siyang ipinako sa krus, pinayubay doon sa krus para sa kaligtasan natin. Na siyang muling nabuhay mula sa mga patay. Na nandoon siya sa luklukan ng kalangitan, kanya ang langit at lupa, pero alam niya pinagdadaanan natin. Alam niya ang paninirang puri sa atin ng mga kaaway. He knows the suffering of the church, of every Christian in every church, every moment. Si Jesus noon, hindi rin po siya tinanggap ng mga Hentil at mga Hudyo nung panahon niya. Hindi po ba tama lang din naman na bilang tagasunod niya, ay tayo rin ay hindi tanggapin ng mundong ito? Kaya naman mga kapatid, kung si Jesus mismo ay pinahirapan at inusig, di ba dapat tayong magalak na sinusundan natin ang iyapak ng ating hari upang sa ganun ay masubok kung talagang tayo ay sumusunod sa Kanya? Upang sa ganun ay matamo din natin yung kaluwalhatian na meron siya? Kasi kung sinundan natin yung paghihirap niya, hindi ba susunod din tayo sa kaluwalhatian? Hindi ba kung susunod tayo sa pagkamatay, hindi ba sasama rin tayo sa muling pagkabuhay? Di ba hindi ba yun ang sinisimbolo ng ating bautismo?
Naalala niyo ho ba, yung binaptize kayo? Di ba yun po yung ine-express nyo, pinahawakan nyo yung pangako na iyon, nakasama nyo na si Jesus ngayon hanggang sa walang hanggan? Eh yung mga pag-uusig na po yun, yun po yung katunayan na tayo yung mga disipulo niya. Na tayo rin ay nakakaranas ng paghihirap. Isang marka po iyon ng pagiging Kristiyano. Ang makatanggap ng paghihirap at pag-uusig dahil sa pagiging matuwid. Eh siguro may pinagdadaanan ka, kapatid. Alam ni Jesus yan. Siguro may pinagdadaanan ng RJBC. Alam po ng Panginoong Jesus yan. Eh siguro wala kang pinagdadaanan. So paano po yun? Ano po bang silbi ng sermon ko? Wala kang pinagdadaanan. Eh sabi nga, the best thing to do during non-suffering times is to prepare for suffering. Si John Flavel nagsulot ng book, Preparation for Suffering. Expect suffering, brethren. It will come. If you are a Christian, it will come. It is a mark of being a Christian. Jesus tells us to expect opposition. Paul tells us to expect opposition. The world rejected yung mga propeta. The world rejected the Messiah. Ano po kayang gagawin nila sa mga Christian? They will also reject the Christians. Ito pong teksto na ito ay pinapakita sa atin na merong opposition because there's a tension between these two group, these two kingdom, the kingdom of the world and yung kingdom ng Panginoon. And patuloy na kapupuotan ng mundong ito ang iglesia, at ganun din ang iglesia ay kapupuotan ang mundong ito. Alam niyo ho ba na we are called to also hate the world? Hindi po yung mga non-believer, pero in the sense that we should hate the sinfulness of this world. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, love not the world. Love not the world, neither the things that are in the world. Eh ito pong mundo na ito, they hate Christ. And that's why they will also hate Christians. And because they love their sin. So the world does not love us. And tayo rin po ay hindi kaisa ng mundong ito. That's why there is this tension, ongoing tension. Pero alam niyo ho ba, itong tension na ito, itong mga pag-uusig na ito, itong mga suffering na ito, these are growing times for Christian. Sabi nga, suffering times are sanctifying times para sa ating mga mananampalataya. Ito po yung mga instrumento ng Diyos upang masubok tayo at lumago tayo sa kabanalan. Upang patuloy tayo dumepende sa Kanya. Alam niyo, pag nag-e-ehersisyo tayo, di ba, pag nag-e-exercise tayo, sa katunayan, ang nangyayari doon, sinisira natin yung katawan natin. Di ba, sinisira natin yung muscle fiber, bibigyan natin ng stress, babasagin natin siya. Pag nagpahinga tayo, doon siya lumalago, doon siya gumagaling, lumalakas. E nakakatuwang isipin na kaya pala lumalakas ang katawan dahil nasisira ito dahil sa paghihirap. Eh ganun din po sa ating mga Christian. Kaya pag tayo ay may pinagdadaanan bilang Kristiyano, yung hirap at bigat ng pagsubok, pag-uusig, paninirang puri ay instrumento ng Diyos para tayo ay mas maging, in a sense, malakas. Mas maging Christ-like. Mas lumago sa kabanalan, mas kumapit kay Kristo. Kaya suffering times are sanctifying times for us. Kaya ang hamon ko po sa inyo mga kapatid, mula sa aking unang punto, na dahil si Jesus ay soberano at siyang nagmamahal sa atin, ay maging tapat tayo. Maging tapat tayo hanggang dulo sa gitna ng mga kapigatian at pagmamalupit sa atin ng mundo. Maging tapat ka kay Jesus, kapatid, sa gitna ng mundong salungat sa pagiging matuwid. Maaaring ibig sabihin nito ay mawalan ka din ng trabaho, katulad ng mga taga-Smyrna. Maaaring mawalan ka ng trabaho dahil may mga bagay po sa trabaho nyo na
nakukompromiso ang iyong pananampalataya. Pera, o kaya hindi ka nakakasamba, o kaya may mga pang-aabuso. Maaaring ibig sabihin nito ay malugi o magsara ang iyong negosyo dahil hindi ka magbibigay ng suhol o magpapadulas dahil magiging tapat ka. Maaaring ibig sabihin nito ay kailangan nyo pong ilipat yung anak nyo ng school kasi may mga requirements sa school na sa totoo lang ay pagkasuklam sa kautusan ng Diyos. Maging tapat po tayo kay Jesus. Maaaring ibig sabihin niyan ay hindi tayo yuyuko o luluhod sa kung sino man maliban kay Jesus, kahit na ang kapalit ay buhay. Maaaring ibig sabihin niyan ay hindi tayo titigil sa pagsamba at pagpapangaral ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo kahit nasakupin tayo ng, alam niyo na, maging tapat tayo. Maaaring ibig sabihin niyan, hindi natin babaguhin yung salita ng Diyos na nagsasabing nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Maaaring panghawakan natin yung kahit ano pang sabihin ng LGBTQIA2S+ movement. Maaaring yung pagiging tapat po, ibig sabihin hindi tayo mag-iimplementa ng mga batas sa iglesia na hindi naman ayon sa Biblia. Maaaring ibig sabihin nun na gagamitin natin yung pera natin sa tamang paraan bilang iglesia. Kahit na mukhang hindi tama para sa iba. Remember, being faithful to Christ means being faithful to what is entrusted to us. Mainly the gospel in our faith and the gospel concerns such as practicality, finances, and everything. Alam niyo si Polycarp, isang disipulo ni Apostol Juan, yung sumulat po ng Revelation. Siya ay naging bishop ng Smyrna. At dumating yung point na noong siya ay 90 years old na, ay naging martir siya. Pinatay ho siya. Sa ganung paraan din, sinunog din ho siya. At ito po yung maikling salaysay ng kanyang pagkamatay. Noong pagpasok niya daw po doon sa stadium, talagang yung mga tao nagsisigawan. Kasi tuwan-tuwa sila, si Polycarp nahuli na. Nandito na ngayon. At tinanong siya nung proconsul, ikaw ba si Polycarp? Doon pa lang maaari na niyang sabihin na hindi ho. Pero sinabi niya, ako nga. Hinamon siya ng proconsul at sinabi, maawa ka sa matanda mong edad. Forsake Christ at mabubuhay ka na. That is tempting. Being a 90-year-old man, just for a moment, forsake Christ. Iwanan mo si Kristo at palalayain ka namin. Mabubuhay ka, normal, as if nothing happened. Ginawa ho ni Polycarp yun, tinignan niya lahat ng tao. Kumapalapak, humihiyaw. Tapos, ito po yung sinabi niya doon sa proconsul. Sabi niya, for 86 years, I have been his servant, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my King who saved me? Sinunog po siya ng buhay. At sinabi pa nga ho sa history na sobrang tagal niya masunog at mamatay, sinaksak na lang siya sa gilid. Mga kapatid, hindi po ba sapat na yung hari ng mga hari ay minahal tayo para tayo po ay maging tapat? Hindi po ba sapat ang ebanghelyo? Hindi po ba sapat ang ginawa ni Jesus sa krus upang tayo maging tapat din hanggang dulo? Hindi po ba sapat na pinili ka niya at niligtas ka niya kahit noong mga panahon na hindi mo siya hinahanap? Kahit noong mga panahon na nagpapakasasa po tayo sa ating mga kasalanan, ay niligtas ka po niya. Pinatawad niya iyong mga kasalanan at pinaratang sa iyo ang katuwiran niya. Mga kapatid, wag po sana tayong magkompromiso sa mga maliliit na bagay. Ngunit maging tapat po tayo sa ating Panginoon, sa maliit man o sa malaking bagay.
Pangalawa ho, ang pangako ni Kristo sa inuusig na iglesia. Sabi ho sa verse 10 to 11, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Alam niyo, ang pagiging tapat ng iglesia ng Smyrna ay may katambal na pangako. Sinasabi po ni Jesus sa iglesia sa Smyrna, hindi sila dapat matakot sa kanilang mga dinadanas at mga dadanasin pa. Lalala pa po pala yun. Dahil sa kapuotan ng mundo sa mga Kristiyano at dahil na rin sa kapuotan at mapanirang pamamaraan ng hari ng makasalanang mundo na ito, ng dyablo, si Satanas, ay mangilan-ngilan po sa kanila ay kukulong. At alam na po natin mangyayari pag sila ay kinulong. Ipapapatay na rin po sila. Susubukin daw sila ang mga mananampalataya at makaroon sila ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Ako po, naniniwala po ako na yung 10 araw dito ay hindi literal. Kung literal man, yung 10 araw na yon, matinding pag-uusig pa rin yun. Pero naniniwala po ako dito na nung binasa ito ng Smyrna, o nung binasa ito nung bishop sa Smyrna, at narinig yun ng mga taga-Smyrna 10 araw, siguro naalala nila yung 10 araw sa Daniel. Na hinamon ni Daniel yung mga otoridad na subukin din sila ng 10 araw. At siguro nag-flashback doon yung story ng mga kaibigan ni Daniel sa mga taga-Smyrna. Naalala nila na may 3 magkakaibigan na hindi rin lumuhod kay Nebuchadnezzar. At ang nangyari, sinunog sila. At ang nangyari ay ang Panginoon ay niligtas sila. Maaari ho na dito, walang pangako si Jesus na ililigtas sila physically. Pero the promise of Christ is more than physical salvation. The promise of Christ is that if they will be faithful, if they will not bow down to Caesar, to any emperor, kung sila ay magiging tapat hanggang dulo, hanggang kamatayan, doon sa kulungan, hindi sila luluhod kahit kanino, if they will maintain their allegiance to Jesus Christ and to the Word of God, and be steadfast in the gospel amidst the suffering, Christ will be with them. Christ will be with them, and they will be saved more than from physical suffering. And they will be crowned with the crown of life. Higit pa po sa kaligtasan ng laman ang pinangako ni Jesus. Korona ng buhay ang pinangako ni Jesus. Yung korona rin ho, ng korona ng buhay, naniniwala rin ako na hindi ho literal yun. Naniniwala ko na yung mga Christian, hindi sila nagpapakahirap para sa isang korona. Na tayo rin ho, hindi tayo nagpapakahirap para sa isang korona. Sa Quiapo po, madami nun. Kundi dito, simbolismo ito na nung panahon nila, naiintindihan ito ng mga taga-Smyrna na yung corona binibigay sa mga nagtatagumpay sa athletic meets. Tulad ng Olympics, na yung mga nagpapagod, mga nagpapagal, nagpupursige, at the end, they are given a crown. A crown. Nagawa sa wheat. Siguro yung iba sa inyo nakasuot ng Nike. Alam niyo ba si Nike ay isang Greek goddess, which means victory. At meron siyang hawak na crown parate. Kaya yun yung slogan ng Nike, just do it. Dito, ganun din yun na pinapangakuan siya ni Jesus ng corona. Parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Maging malakas kayo, magpakatatag kayo, maging tapat kayo, magpatuloy kayo. May pangakong tagumpay. There is victory. You know, just like a running athlete would focus doon sa finish line. Sinasabi ni Jesus ganun, focus on the promise. And you will be given this crown of life. You will be given victory. At higit pa sa corona, hindi yung corona mismo, kundi ano yung sinisimbolo na ito. Sinisimbolo nito ang pinapangako sa atin. Kapahingahan, kaluwalhatian, makasama si Jesus sa buhay na walang hanggan. Doon po papuntang bawat Kristiyano.
na nagpapagal at nagiging tapat. Kaya mga kapatid, ang pangako po ni Jesus sa mga tapat ay makapiling siya sa kaluwalhatian. Alam natin na hindi papalya itong pangako na ito. Alam natin na itong pangako na ito ay nagmumula kasi kay Jesus. Siyang una at huli. Siyang namatay at muling nabuhay. Kung natalo ni Jesus at napagtagumpayan niya yung laban niya, doon sa pagkikipaglaban niya sa pinakamalakas at pinakamatinding kalaban, yun na yung kamatayan, makakasigurado tayo na tayo mga Kristiyano, dahil kaisa tayo ni Kristo na siyang namatay at nabuhay, mapagkakalooban din niya tayo ng kanyang pangakong buhay na walang hanggan. If he is Christ victor over death, then he can grant life to those who will be faithful unto death. Yun po ang pinakamotibasyon natin, mga kapatid. What should fuel us to remain faithful? Money, Nobel Prize, legacy? No. What fuels us to be faithful to Christ is the promise of Christ that we will be with Him in glory for all eternity. Yung mga pangako ni Kristo, treasure it in your hearts, brothers and sisters. Tulad ng sinasabi sa Proverbs, isulat mo siya sa mga daliri mo. Isuot mo siya sa leeg mo. Treasure it. Yung mga salita ng Panginoon, yung mga pangako niya. Because we can only persevere if we know what we are persevering for. And because Christ had made known to us what awaits us. Because Christ has promised eternal. Si God po ang nangangako dito, mga kapatid. Because Christ promised eternal life and glory to His followers, by God's grace, we can persevere and be faithful unto the end, until death. Alam niyo po, yung mundo natin, sinusundan niya yung araw sa orbit. And it takes 365 days to complete one orbit. Tinignan ko po, bakit kaya hindi nahuhulog to, no? Sige, curious lang ako. Yung pala, dahil na-attract yung mundo at yung araw sa common gravity. There's a gravitational pull. So, na-maintain yun. Tayong mga Kristiyano, more than gravity ang nag-a-attract sa atin to keep on following Jesus Christ. And those are His promises rooted in His love. Yung pag-ibig po ni Kristo ang magpapanatili sa atin na sundan natin siya. Kaya po ang huling hamon ko sa atin, ituon po natin yung mga mata natin sa paparating na buhay na walang hanggan. Huwag po sana tayo maging short-sighted, kundi maging long-sighted po tayo. Maaring dahil sa pananampalataya natin ay masaktan tayo dito sa mundong ibabaw. Makaranas pa tayo ng pagkakitil. Ngunit ang sinasabi ni Jesus ay hindi ka masasaktan ng ikalawang kamatayan. Pangako po sa atin yun. Maaring masira tayo, madurog, mawalan, umiyak dito sa mundong ibabaw dahil sa mga kasalanan, dahil sa mga pag-uusig, paghihirap ng pagiging Kristiyano. The worst thing can happen to us. Ngunit sa pagdating ni Kristo, on that morning, on that resurrection morning, that will be the most glorious morning for all of us. Kaya ang sabi nga ni Jonathan Edwards, ang prayer niya sa Panginoon, fixed eternity on my eyeballs. Stamp eternity on my eyeballs. Sana ganun din po ang ating panalangin. Ang pangako po niya sa Revelation 21 verse 4, He will wipe away every tears. And there will be no longer death, there will be no longer any mourning, nor crying or pain. The former things have passed away. Doon po tayo papunta, mga kapatid. So let us be faithful
let us be faithful unto death. Kaibigan, kung wala ka pa kay Hesus Kristo, yung pangakong ito ay hindi nakakamit sa pagiging mabuti. Ito pong pangako na ito ay hindi pinaghihirapan. Yung pangako po ni Kristo na buhay ng walang hanggan, hindi po yan dinadaan sa relihiyon. Hindi po kapag umattend po tayo ng umattend ng RGBC, ay makukuha po natin yon. Hindi po ganun. Ang pangako ni Kristo na maligtas tayo mula sa puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan ay biyaya lamang. Tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yung pangako po niya na tayo maliligtas dahil si Jesus ay nagkatawang tao na buhay ng perpektong pamumuhay na hindi natin nagagawa. At si Kristo ay ipinako doon sa krus upang bayaran ang bawat kasalanan ng bawat makasalanan na bawat sasampalataya sa Kanya ay hindi po yung nakakamtan ng paghihirap. Hindi po yung nakakamtan ng pagiging mabuti. At yung katuwiran niya na ipaparatang niya sa bawat mananampalataya ay hindi rin po yun nakukuha sa kautusan. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya kung wala ka pa kay Hesus Kristo, ang pangako na katambal sa sitwasyon mo ngayon ay ang pangako ng ikalawang kamatayan. Yun po ay yung walang hanggang pagdurusa sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Dahil nagkasala po tayo sa banal na Diyos. Nais mo bang maligtas doon, kaibigan? Nais mo bang makasama si Jesus doon sa buhay ng walang hanggan? Wala kang ibang gagawin kundi lumapit at magtiwala sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Repent and believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Ama namin, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na dakila, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, at ang iyong anak na siyang tunay na Diyos, na soberano, ay siyang umibig sa aming mga makasalanan. Siyang luminis sa aming mga pusong marurumi. Siyang tumubos sa amin mula sa kabayaran ng kasalanan. Kaya Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo kung sino ka at ano ang iyong ginawa upang kami maligtas. Panginoon, hiling ng iyong lingkod na magsilbing pagpapala at pagpapalakas ang iyong salitang naihayag ngayong umagang ito. Na ang paghihirap ay katambal ng isang Kristiyano, ngunit may pangakong kapalit ito. Meron itong pangako na makakapiling ka namin balang araw, makakasama ka namin sa kaluwalhatian, at wala nang pag-iyak pa, wala nang pagluha pa, wala nang paghihirap pa. Hindi makakasama ka namin ng may kagalakan at patuloy kaming sasamba sa iyo at patuloy kaming luluhod sa iyo at aawitan ka ng walang hanggan. Kaya o Diyos, kung meron ho dito na wala pa sa iyo, naway hipuin mo rin ang puso at maligtas mula sa puot, paghahatol na paparating. Ikaw nawa, Panginoon, ang magministeryo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa bawat nakikinig, sa bawat meron tainga ito sa iglesyang ito. Sa iyo lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.